Oh, Rick, anong ginagawa mo diyan? Ano sinusukat mo? Magsusukat ako yung yung pag-isa natin ba kasi may nagtatanong. Anong question niya? Ano daw yung ano daw yung standard na sukat sa isang parking slot. May nagtanong kung anong standard na sukat ng isang parking slot. Kaya pala sinusukat mo 'yan. So bakit anong diyan? Saka ano ka sa Google kanina ba? Ginugil mo. May gigil ako kanina. Tapos Ang dami ng mga ano pala doon sa mga ang daming mga standard ba? madaming standard. So ibig sabihin, may nagtanong kung ano yung standard na sukat ng isang parking slot. Tapos ginugil mo. Google kasi Tagalog eh. Ginugil mo. Tapos ang daming, tama nga naman pag ginugil mo, ang daming nakalagay doon, no? Merong European standard, merong American standard, meron ding American standard na compact ha. So marami talaga. So again, yung rule natin, as per code lang tayo. Kasi nasa Pilipinas tayo, punta tayo sa National Building Code of the Philippines. So, doon tayo. Siya ang pasasagutin natin, hindi yung Google. Alright? So, i-cut muna natin to kasi nandun sa opisina yung ating laptop. I-cut muna natin ha. Sige. 2,000 years later. Okay. Sige, Rick. So, upo ka. Doon ka lang sa pwesto mo. Doon ka sa pwesto mo. Alright, so, Rick, check natin. Diyan ka lang ha, relax ka lang ha. Sasagutin natin yun as per code. Okay. So, andito na tayo sa laptop natin. Okay, basahin natin to. Implementing rules and regulations of the National Building Code of the Philippines. Take note yung implementing rules sa IRR. Wag yung building code lang kasi wala doon. Hindi mo makikita doon. So, dito nyo makikita yung parking slot sa IRR ng National Building Code of the Philippines. Kasi tiningnan ko sa National Building Code lang, hindi yung IRR, wala ko nakita ron, Rick. So, dito ko nakita. Okay, check natin kung ilan, ha? Yan. Okay, parking slot, parking area, and loading unloading space requirement sa B. 4B. Basahin ko ha. The size of an average automobile car parking slot must be computed at 2.5 meters by 5 meters for perpendicular. Hindi nakaslanting ha. Yung diagonal naman 2.15 by 6 meters. So dito lang tayo sa naka-highlight natin. Ito pinaka-basic eh. Sabihin yung lapad 2.5 meters. Yung sinukat mo doon, Rick, sobra nga ng 2.5, no? Mga 2.6. At least, sobra ng 2.5. Check. Tapos, yung haba daw niya, yung width niya 2.5, yung haba niya at least 5 meters. Yung sa atin doon, mga 5.5. Sobra ng 5. Edi safe na safe. Pasok sa standard. Diba? So, again, ano yung sukat? 2.5 meters yung lapad, tapos yung haba is 5 meters. At least, at least. Kung mas malaki, much better. 'Di ba? Pasok sa National Building Code of the Philippines. Okay, so syempre, sure ball yan, Rick, yung building natin. Ano yan kasi, hindi kasi ano yan eh. Ang tawag niyan, number 1, syempre may signed and sealed ng arkitekto yan. 'Di ba? At number 2, chinik ng OBO yan, building official. Alright? Tapos, ituloy natin to. Ituloy natin kung may magtatanong pa, no? At least, palagi tayong nasa code. Palagi tayong may reference. Yun ang mga learnings natin, no? Rick, kahit tayo, Rick, i-check mo yung mga vlog natin ng mga last 2 years yata, di ba? Wala tayong reference. Ang dami nagbabash, di ba? Dati yung vlog natin, experience lang. Tapos, wala tayong mga reference, ano? Wala tayong mga code. Ang dami nagbabash, Rick, di ba? Tapos sabi natin, oo nga, no? Lessons learned natin din sa nagbablog tayo, kailangan palaging merong reference. Kung wala, sabihin natin na hinahanapan natin para hindi sila mag-expect, di ba? Alright, so, teka lang, wala tayong, anong araw ngayon, Rick? Friday ba, Rick? Friday ngayon, May 16.
17, 2024. Okay, approve Rick ha? Sige, bye-bye.